Pagka nag-attempt na sampahin kayo, you are authorized to shoot to kill. Madre, our soldiers are authorized to shoot to kill. Ganun lang. And then it will be war. O, tignan natin kung anong tibay nila. Pagka ina-announce natin, parang ina-admit na natin sila bida doon sa area na yon. Para makapasok tayo, makaresupply, very important to ha. Pagka nakapasok, pagpasok lang tayo sa resupply, kinakailangan magpaalam tayo. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Kaya nga dapat magbigay, unahan nyo na AFP, unahan nyo na DND, unahan nyo na statement na where we have given an order. This is the standing order sa mga sundalo doon. Pagka nag-attempt na sampahin kayo, you are authorized to shoot to kill yung mga inchik na yan. Ganun ba? Para matauhan, para matakot. Kasi nandoon yung equation. Sinampa nila yung maliit na RHIB. So, what is to stop them na pagkalayo-layo ng Sierra Madre, makareact kayo kaagad na kung sasampahin nila, lalo na kung gabi, lalo na kung madaling araw, operate nila. And then, madaig yung mga Marines natin doon, o kunyari manlaban, o may patay doon. Kaya mas maganda, kung iniiwasan niyo yung gulo, magbigay kayo ng statement. If the Chinese Coast Guard attempts to board the BRP Sierra Madre, our soldiers are authorized to shoot to kill. Ganun lang. And then it will be war. O, tignan natin kung anong tibay nila. Sa mga Pilipino na hindi naintindihan, wag na kayong magsalita, maging spokesperson ng China. Huwag kayong maniwala dun sa narrative ng China. No? Hindi dapat nga pagkatiwalaan. Okay. Kaya, sinabi ko yung analogy, si Maria, yung tatlong nanliligaw. Kayo nang bahala kung gusto nyong pasagutin ni Maria si Ambo, o sagutin niya si Chito, o si Juan ang sagutin niya. Ang FGF ninyo ay neutral. Ayaw namin ang politika sa nagbabanggaang politika. Ayaw namin dun sa nagbabanggaan na superpower. Ang interest lang namin, protektahan si Maria. Okay? Yun ang interest namin. Pati yung pamilya ni Maria. No, Jeff, NT. Nag-live si Maharlika, sir. May 3 credible sources siya na nagsasabing baka matuloy ang gera. Kaya nagpre-prepare na yung iba na umalis ng bansa. Sa September daw, posibleng mag-escalate. Yan ang ang di ko gusto. Napanood kayo no, Jeff NT. Thank you sa comment. Napanood ko at nakita ko nga na nag-comment ka at sinasabi mo yung FGF at saka kami ni Colonel Metran. Ang di ko type doon yung advice ni Mahardika na kung may passport kayo o ganon, kung meron kayong visa, alis na lang kayo sa Pilipinas para sa safety ninyo. Well, in a way, practical yon, pero kung titignan ninyo, hindi magandang advice yun kasi parang, may iwan dito, mahirap. Paano na? Paano yung, so lahat ng may kaya, alis na. Ganon? That's overreacting, no? Overreacting. Cooler heads are trying to solve the problem. And tayong mga nagbablog, excuse me, shouldn't add doon sa apoy. We shouldn't add. Kaya let the people in position try to resolve the issues. Kaya nga sinasabi ko sa nakaraan na imit na lang yung Security Council. Sabi ng mista ko naman, si General Anyo, Security Advisor,
hindi pa kinakailangan i-meet yung Security Council kasi meron namang National Maritime Council na nagre-recommenda sa presidente. Sorry Bok ang recommendation ng National Maritime Council, i-announce natin yung yung resupply mission. Bakit kaya aasa sa National Maritime Council, Bersamin and General Centino, tignan niyo rekomendasyon, i-announce natin. Tapos sasabihin ng DND at saka kayo, sabihin niyo sa press conference, we will not announce because the President has agreed not to announce. Itong Maritime Council, ang recommendation to announce, something's wrong with the Maritime Council. Ba't ganon? Ano iniisip nila? Peace, peace, peace. Pero hindi nila iniisip yung perspective ng China na pagka ina-announce natin, parang ina-admit na natin sila bida doon sa area na yon. Para makapasok tayo, makaresupply, very important to pagka pagpasok lang tayo sa resupply, kinakailangan magpaalam tayo. So, pagka nagpapaalam tayo, tinanggap natin yon, magpapaalam tayo, they can deny us. No? Si Chito, maghahatid ka ng bibingka, kinakailangan magpaalam ka kay Chito. Putragi, sino ba yung Chito na yan? Kinokontrol niya yung bakod nila Maria? Hindi naman pa sila kasal ni Maria. Lumiligaw pa lang siya. Di ba? Bakit siya pumoporma na pag-aari na niya yung ari-arian ni Maria? Yung lahat, buong katawan ni Maria, pag-aari na niya. Yung bakuran ni Maria, mamanahin na niya, etc. etc. Malakas lang siya doon sa nanay at sa ibang kamag-anakan. Kaya maling-mali. Ba't ka magpapalam kay Chito? Sino ba yung gagong yan? Di ba? So, maling-mali yung rekomendasyon ng council. Pero sinabi naman ng Mistako na the President reserves the right na can meet the National Security Council anytime. Kaya ako gustong mag-meet yung National Security Council para yung desisyon, hindi lang isang utak, hindi lang si BBM. Nandoon yung AFP, nandoon yung Coast Guard, nandoon yung Vice President, nandoon yung tatlong former President, nandoon yung Senate Speaker, Senate President, and then Speaker of the House, at yung other agencies na involved. National Security Council. Ang question, how do we resolve this business sa West Philippine Sea na walang gera? Ganun kasimple, di ba? Hindi yung pupunta tayo sa gera dahil sa desisyon ng isang tao, dahil sa rekomendasyon ng ilang tao. How can we stop this nonsense? Kaya nga sabi ko, pag-usapan nyo na lang, i-list nyo na lang 100 years. 100 years, masaya pa. 1 trillion, okay na yun. Happy na tayo nun. Bayad lahat ng utang natin, 14 trillion, bayad yun. Tapos nun, i-modernize mo, bigay mo 10 trillion sa armed forces. One time, big time, sige, bigay na. And then we develop, yung remaining pera, we develop the country. Di walang gulo. Masaya Pilipinas. What will be the cost of war? You quantify. Cost of war for US, China, for us. No? Infrastructure, etc., etc. Wasak. Tignan yung Ukraine. Tignan nyo yung Gaza. And hindi nyo na maibabalik yung mga namatay. Ilan yung namatay sa Ukraine? 600,000. Ilan yung na-displace? Millions, 18 million. Ilan yung madi-displace na Pilipino? Ilan yung aalis na may passport? Kalahati, 50 million. Ilan yung matitira dito? 70 million. Hindi, 80 million. Paano na? 75 million na matitira dito. Anong gagawin nyo sa kanila? Mamamatay sila? Wala silang means Lalaban sila. Buti nga, nandiyan kami And we need your help. Kayong mga non-combatant, we need your help. You like, share, subscribe. You no skip ads. Doon sa kabila, wag dito. Doon sa kabila, doon sa
Filipino Guerrilla Forces TV.